When you made that pronouncement no na mas malaki po ang sa House, wala pa kayong kung magkano at saka yung kabuuan at kung tigma magkano kada kongresista, kasi unlike sa Senate meron na kayong nabigay na parang meron kayong example no, may 100 may ballpark. So yung sa Congress, just to clarify, wala pa kayong nare-release na nasasabi na ballpark figure kada kongresista at kung ilan po sila. Hindi na masyado, sabi ko nga, hindi masyadong importante yung detalye. Okay. Yung klarong message, yung sabi ko nga, overarching na mensahe na simulan natin sa 2026 budget kasi naandyan yung budget ngayon, tinatalakay natin. Okay. At mismong si Pangulong Marcos, diba sinabi niya na medyo bawas-bawasan na natin yung pagmamanggel doon sa ating national budget. Kasi nakakasama sa ekonomiya. Why? Kasi lalo yung mga high priority projects ng national government. No? Kasi ang nangyari dito sa 2025 o I think even sa 2024 GAA, pati yung mga foreign assisted projects na pinag-aralan ng gusto, may counterpart fund. Pati yun, napaka-eleman Oo. Tinanggal yung counterpart, yung local fund, at nilipat sa kanilang mga pet projects. Yan. So ano mangyayari doon? Hindi ba, bukod sa hindi mapapatupad yung proyekto, kahiyaya pa tayo doon sa ating mga kapartners na mga bansa na kung saan sila yung mag-provide ng counterpart fund. At ito'y pinag-aralan din nila. Both countries, JICA ng Japan, o kaya kung ano man yung COICA ng South Korea, nakakahiya tayo kasi meron tayong counterpart na nakalagay sa net, pagkatapos pati yung pakikialaman ng mga kongresista, ng mga senador, at malilipat sa kanilang pet projects. Hindi ba nakakahiya yun? Hindi lang yun. Ang impact sa ating ekonomiya, madidiskaril yung direction ng ating national government. Kasi ito, pinag-aralan ng husto ito, especially yung foreign assisted. Okay. Kaya yun naman ang mensahe ko. Hindi na, gusto ko liwanagin kasi ito niliwanag ko rin sa aking mga kasamahan dahil ramdam ko yung kanilang pagtatampo, bakit naman parang pinasama yung institusyon. Sabi ko, gamitin lang nating opportunity ito para the Senate will now lead the way and set the example para sa isang truly transparent budget starting with 2026 na ipakita natin sa publiko na transparent tayong lahat. Yun naman na aking purpose Wala naman akong purpose na manira, sirain ng institusyon na sa tingin ko yung iba, ganun yung pakiramdam nila.